Mga hayop sa Pilipinas na may kakaibang itsura. May baboy na puno ng balahibo ang mukha. Merong paniking may kakaibang ilong at meron ding parang fox. Yan at iba pang kakaibang hayop na matatagpuan dito sa Pilipinas ang ating aalamin. Ang Pilipinas ay mayaman sa biodiversity at dahil sa kakaibang topografiya nito ay maraming mga kakaibang hayop ang namumuhay dito na maaring hindi pa natin nakikita. At isa na nga dyan ay ang Philippine Tube-nosed Fruit Bat. Ang paniking ito ay makikita sa mga kagubatan ng Cebu, Negros at Sibuyan. Ang Philippine Tube-nosed Fruit Bat ay endemic dito sa atin. Ibig sabihin ay tanging sa Pilipinas lang sila naninirahan at hindi mo sila makikita sa ibang bansa. Mayroon itong mga ilong na parang tube or tubo na may haba na 6 mm at dito niya nakuha ang kanyang pangalan. Ang babaeng Philippine Tube-nosed Fruit Bat ay may kulay na light golden brown at ang mga lalaki naman ay dark brown. Ngunit pareho silang may dark stripes mula sa kanilang mga balikat hanggang sa buntot at light spots naman sa kanilang mga tenga at mga pakpak. Ang paniking ito ay may kabuuang haba na 14.2 cm at sa kabila ng kakaiba nitong itsura, ang tanging kinakain ng paniking ito ay wild figs or igos at mga insekto. Hindi katulad ng ibang paniki na naninirahan sa mga kuweba, ang Philippine Tube-nosed Fruit Bat ay naninirahan sa mga puno. Katulad din ito ng Honduran White Bat na sa Heliconia plants lang naninirahan. Natalakay na natin ang Honduran White Bat sa part 2 ng ating series ng 10 kakaibang hayop sa mundo. At kung hindi nyo pa napanood ang series, ay ilalagay po namin ang link sa card at sa description. Number 2. Terrible Claw Lobster. Sa unang tingin ay aakalain mong ang lobster na ito ay may hawak-hawak na chainsaw. Ang kapansin-pansin na parte na ito ng kanyang katawan ay ang kanyang sipit. Noon lamang 2007 na discover ang Terrible Claw Lobster sa karagatan ng Luzon at nakuha nito ang kanyang pangalan sa kakaiba at nakakatakot nitong mga sipit. Sa kabila ng itsura at pangalan nito ay hindi naman ito delikado sa tao dahil napakaliit lamang ng lobster na ito. Mayroon lamang itong haba na 1.2 inches. Mayroon itong mga sipit na ang isa ay mas mahaba ng 2 beses kesa sa isa. Mayroon itong kulay na translucent white or semi-transparent, ngunit may reddish pink din naman sa ibang bahagi ng katawan tulad ng carapace or talukap, antena at mga sipit. Ang Terrible Claw Lobster ay naninirahan sa kailaliman ng karagatan at tulad ng ibang deep sea creatures, ang lobster na ito ay hindi rin nakakakita. At dahil sa hindi sila masyadong nakikita ng tao, ay hindi pa matukoy kung ano ang kanilang kinakain. Pero karamihan sa mga experts ay naniniwala na kumakain ang Terrible Claw Lobster ng mga maliliit na mga isda at clam or kabibi. Number 3. Purple Crabs. Dahil sa malaube nitong shell at kulay pulang mga sipit, ay tiyak na lilitaw ang ganda ng purple crabs kung itatabi sa ibang alimango. Noon lamang 2011 ay mayroong 4 na bagong species ng purple crabs ang na-discover sa liblib na lugar ng Palawan. Kabilang sa 4 ay ang Insulamon magnum. Ito ang pinakamalaki sa 4 na may laki na 53 mm by 41.8 mm. Ang pinakamaliit naman ay ang Insulamon porcolum na may laki na 33.1 mm by 25.1 mm. Nandyan din ang Insulamon Johan Christiani na may pagkapula ang kulay at ang Insulamon palawanense na mas marami kesa sa 3 species. Ang 4 ay medyo may kaibahan sa kulay, hugis ng shell, mga binti at sex organs. Ang purple crabs ay isang freshwater crab at hindi nila kayang mabuhay sa maalat na tubig. Nabubuhay lamang sila sa tubig tabang tulad ng mga ilog at batis. Sa gabi sila naghahanap ng pagkain tulad ng patay na halaman, prutas at maliliit na mga hayop. Number 4. Palawan Bearded Pig. Ang Palawan Bearded Pig ay ang pinakamalaking klase ng baboy ramo sa Pilipinas. Kamag-anak nito ang Bornean Bearded Pig ng Indonesia. Halata naman sa kanyang pangalan na ito ay matatagpuan sa Palawan. Ito ay makikita sa 10 isla ng Palawan kasama na dyan ang Palawan Main Island, Balabac at Calamian Islands. Ang baboy ramo na ito ay may haba na 1 to 1.6 meters, may taas na 1 meter at big
bigat na hanggang 150 kilograms. May ibang Palawan bearded pig na nababalutan ang katawan ng balahibo na kulay dark gray at ang iba naman ay itim. Mayroon itong mahabang puting balahibo or buhok sa mukha, pati na rin sa gitnang bahagi ng kanyang likod hanggang sa buntot. Ang kanyang buntot naman ay kulay itim na may buhok sa dulo. Ang Palawan bearded pig ay nocturnal. Ibig sabihin, mas aktibo sila sa gabi. Sa umaga ay nagpapahinga sila sa mga gubat. Ang mga kinakain nito ay mga prutas, crops tulad ng mais, kamote, ube at iba pa. Sinasabing kumakain din sila ng mga bulate at arthropods. Kahit na maamo man itong Palawan bearded pig, ay maituturing din itong pasaway at perwisyo sa mga magsasaka. Binubungkal at sinisira kasi nila ang mga pananim sa bukid. Bago tayo magpatuloy, nagustuhan niyo po ba ang content natin so far? Kung nagustuhan niyo po, hit like at mag-comment ng big yes. Number 5. Cantor's Giant Softshell Turtle. Ang Asian Giant Softshell Turtle or mas kilala sa tawag na Cantor's Giant Softshell Turtle ay isang species ng freshwater turtle or pawikan. Ito na siguro ang pinakakakaibang pawikan na makikita dito sa Pilipinas, particular sa Luzon at Mindanao. Makikita din ito sa ibang lugar sa Southeast Asia tulad ng Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Nakuha nito ang kanyang pangalan mula sa Danish zoologist na si Theodor Edward Cantor. Tinatawag din itong frog-faced softshell turtle dahil ang mukha nito ay parang isang palaka. Ito ay maaaring lumaki hanggang 2 metro at may bigat na mahigit 100 kilograms. Mayroon itong malapad na ulo, maliit na mga mata na malapit sa nguso at malambot na shell. Ang Cantor's Giant Softshell Turtle ay madalas nagtatago sa ilalim ng buhangin na ang mga mata at nguso lang ang nakalitaw. Naninirahan sila sa mga ilog at batis. Kahit na isa itong freshwater turtle, ay sinasabing may iba sa kanila na naninirahan sa mga tabing dagat. Ang mga kinakain nito ay mga isda, hipon, alimango at mollusk. Number 6. Philippine Mouse Deer. Ang Philippine Mouse Deer o mas kilala sa tawag na pilandok ay isang maliit na mammal na matatagpuan sa isla ng Palawan. Tinatawag din itong little goat dahil ang mga mata nito ay mayroong pahalang na pupil tulad ng isang kambing. Sa ibang bansa, ang mga mouse deer ay kilala din sa pangalang chevrotin. Siguro ay marami na kayong narinig na mga kwentong bayan tungkol sa pilandok o di naman kaya ay narinig nyo na ang pangalang pilandok dahil tampok ito sa sikat na Pilandok comic series ni Virgilio S. Almario. Sa mga kwento, kilala si Pilandok sa kanyang pagiging tuso at mapanlinlang. Ngunit sa totoong buhay, ang mga pilandok ay isang mahiyaing hayop at sa gabi lamang sila lumalabas upang maghanap ng pagkain. Kumakain sila ng mga prutas, dahon, bulaklak at mga damo. Ang pilandok ay mayroon lamang average na haba na 40 to 50 centimeters at taas na 18 centimeters. Mayroon itong dark brown na kulay at puting stripes sa bandang dibdib. Taliwas sa kanyang pangalan, ang Philippine Mouse Deer ay hindi naman talaga isang usa at hindi katulad ng totoong usa ay wala itong antler or sungay. Ang mayroon lang ito ay mga pangil na ginagamit niyang pangdepensa. Nakakalungkot lang isipin na ang mga pilandok ay katulad din ng ibang tao na hindi kinakaya ang sobrang stress. May ibang pilandok na kapag nakakaramdam ng stress ay inuuntog nila ang kanilang ulo sa puno o di kaya naman ay tumatalon sila sa bangin para maiwasan ang stress. Number 7. Stripe-faced flying fox. Ang paniging ito ay mas kilala sa tawag na Mindoro stripe-faced fruit bat. Pinansagan itong flying fox dahil ang mukha nito ay parang isang fox. Ang stripe-faced flying fox ay matatagpuan sa Mindoro at isa itong species ng malaking Philippine megabat. Makikilala mo agad ang paniging ito dahil sa mga puting stripes sa bandang panga nito at malapit sa kanyang mga mata. Mayroon itong binti sa harapan na nagtataglay ng maikling mga kuko. Mayroon itong malaking tenga at mga pangil. Ang kinakain ng striped-faced flying fox ay mga prutas at noong 2008 ay nakuha nito ang rank 6 sa top 10 species na pinili ng International Institute for Species Exploration. Sa 7 hayop na nabanggit natin, nakakita na po ba kayo ng isa sa mga ito in real life? Kung oo, pakitype po ang yes at pakilagay na rin kung anong hayop po ito. And by the way, shoutout dyan kina Benitoy Garcia,
James Matthew Mirambel, BNHS 7 Generosity, John David Tanasas, Sushi Monster, Mick 16, ML Raymond 38, Joarts Kang, Zeb Nabaynab, Erlin PH, John Anton 32, Mami Cueto, Joy Tanda, Gwen Iginto, at Mariel Salim. Maraming salamat sa comment at suporta ninyo. This is your Ate O. Hanggang sa muli and stay awesome!